Inihinto ni Jasmine ang motor sa gilid ng kalsada. Mula roon ay tinanaw niya ang arko ng San Juanico, ang baryo kung saan siya lumaki. Iniwan niya ang lugar na yon para hanapin ang magandang kapalaran niya sa Maynila. Isang hindi magandang balita ang nakarating sa kanya. Nawala ng aswang sa baryo nila. Nangangahulugan na wala na ang lahi nila, ang nanay at tatay niya, ang mga kapatid at lahat ng naninirahan sa baryong yon na naging tahanan nila sa loob ng maraming taon. Kumuyom ang mga palad ni Jasmine at nagsimulang pumatak ang mga luha mula sa mga matang naniningkit sa galit. Hindi siya papayag. Pagbabayarin niya ang may sala sa pagkaubos ng mga aswang sa baryo. Muli siyang sumakay sa motor at pinaandar yon papasok sa loob ng bayo ng San Juanico. Habang binabaybay niya ang baryo ay naalala niya ang mga kababaryong bumabati sa kanya. Wala na mga bata naghahabulan sa kalsada. Ang buong baryo ay binabalot ng bakas ng isang malagim na pangyayari. Marahang inihakbang ni Jasmine ang mga paa papasok sa loob ng tahanang ang kalahati ay ginupo na ng sunog. Ang mga dingding ay nangingitim, ang mga sahig ay lumalangit-ngit at hindi na kayang tapakan ang ibang bahagi, habang ang bubungan ay malungkot na nakayuko na halos sumalik na sa lupa. Automatikong bumalik sa isip ng dalaga ang mga alaala ng pamilya sa nawasak na bahay. Napaluhod na lang siya at idinaan sa malakas na pagsigaw ang bigat ng damdamin. Nagulat pa siya nang biglang may nagsalita mula sa likuran niya. Anang boses. Isang umagang tirik na tirik ang araw. Kung kailan hindi ganong kalakas ang isip at katawan nila ay saka sila inatake ng mga tao. Walang itinira gamit ang mahabang baril at matutulis na sibat, punyal at pagsusunog ng kanilang mga tahanan. Ay sinigurado ng mga yon na walang maiiwang bakas ng aswang sa baryo. Nilingon ni Jasmine ang nagsalita. Aling Perlita? Kwento ni Aling Perlita. Nasa bayan daw siya noon nang makarating sa kanya ang balita na nilulusob ang baryo. Nagmamadali raw siyang tumakbo upang makipaglaban para sa panig ng mga kaaswangan. Ngunit huli na, mahina na ang pwersa nila at nasaksihan na lang niya kung paano isa-isang pinatumba ng mga manunugis na tao ang kanilang lahi. Sa pangunguna ni Valerio, wala na siyang ibang mapagpipilian kundi ang magtago upang makaligtas. Tumingin si Jasmine sa buwan. Isinumpa niyang ipaghihiganti ang bawat buhay na kinuha sa kanilang lahi, lalo na para sa kanyang pamilya. Nang gabi ring iyon ay nagsagawa ng ritual si Jasmine katulong si Aling Perlita, isang makapanindig balahibong ritual ng aswang na magpapaabot sa mga tao ng mensahe ng paghihiganti. Napatingala sa namumulang buwan si Valerio. Napailing naman si Mang Tasyo na isang albularyo. Anito, hindi pa nila naubos ang mga aswang. Ang isa na matagal nang naninirahan sa Maynila ay nabalitaan niyang nagbalik. Ang dalagang anak ng dalawang malakas na aswang. Ang akala niya ay tuluyan ng tinalikuran ang pagiging aswang kaya't hindi niya inaasahan na babalik pa ito. Natawa na lang si Valerio. Namatay ang pamilya niya at naubos ang mga kalahi niya. Matik na raw yun na babalik ang dalaga. Pero hindi siya natatakot. Gusto pa nga niya itong makaharap. Gusto niyang iparanas dito kung paano humarap sa laban na walang kalaban-laban. Ngumiti naman si Mang Tasyo. Anito, isa pang nabalitaan niya ay maganda at sexy raw si Jasmine. Ito kada, baka raw mamaya ay kainin lang ni Valerio ang sinabi niya. Umaga, nagulat ang binata nang paglabas niya ng bahay ay mabasa niya ang mga nakasulat sa dingding ng bahay niya. Isang paghamon na isinulat sa dugo. Hinahamon siya ng dalagang aswang. Huminga siya ng malalim at luminga. Ramdam niya na nasa paligid lang ang presensya nito. Sa likod ng malaking puno, nandoon nga si Jasmine. Matalim ang tingin sa lalaking manunugis. Sumigaw ang lalaki at sinabing tinatanggap niya ang paghamon, anumang oras at araw kahit pa saang lugar. Dahil doon ay naghanda si Jasmine. Naligo siya sa dugo ng hayop, nagpahid ng langis, humingi ng basbas sa bilog na buwan hanggang sa dumating ang araw ng pagtutuos.
Sa loob mismo ng baryo, isasagawa ang isahang paglalaban. Ang manunugis ay handang-handa na rin. Pinatalas ang kanyang punyal at dumaan din sa masusing pagsasanay para sa huling lahi ng aswang. Sa pagharap nila ay tiniyak nilang nandoon sina Aling Perlita at Mang Tasyo upang maging saksi. Nung una ay nagsukatan muna sila ng kakayahan. Tinatansya ang bawat galaw ng isa't isa. Unang nakakuha ng tiyempo si Jasmine. May hawak din siyang punyal na inunday niya kay Valerio. Ngunit nakaiwas ang binata. Nang siya naman ang magtatarak ng punyal sa dalaga ay nasangga nito. Sabay unday ulit ng punyal niya sa lalaki sa tagiliran. Nasugatan si Valerio kahit mas lalo pa siya naging masigasig sa laban. Nasugatan din si Jasmine nang mahagip ng punyal ng binata ang balikat niya. Aniya, hindi matatapos ang laban na yon nang hindi namamatay ang manunugis na nagpasimuno sa pagpaslang sa mga aswang sa baryo. Sagot ng binata, ginawa niya yon dahil namatay din ang mga magulang niya at kapatid dahil sa pag-atake ng mga aswang. Natigilan si Jasmine. Nagpatuloy sila sa paglalaban nang madedehado na ang dalagang aswang at bumagsak siya sa paanan ni Aling Perlita ay tinignan niya ito na parang humihingi siya ng tulong. Ngunit hindi siya nito itinayo. Anang Ale, total naman daw ay mamamatay na rin ang dalaga kaya aaminin na niya na siya ang nagkanulo sa kanyang mga kalahi. Noong pista ay naghanda siya ng marami at ipinakain sa mga kapwa aswang. Mga putahing nilahok niya ng mga patak ng lasong unti-unting magpapahina sa mga kalahi niya upang hindi sila makapanlaban sa pagsugod ng mga manunukis kinabukasan. Kaya ng napagkasunduan. Ginawa raw niya ang kataksilang iyon bilang ganti sa hindi pagpili sa kanya ng mga kaaswangan bilang kapitana ng baryo, kayong nasa kanya naman ang lahat ng katangian ng isang pinuno. Sinundan niya iyon ng malulutong na halakhak, tapos ay itinuro niya si Mang Tasyo bilang kasawbat niya. Ani Mang Tasyo, magkasawbat sila noon, pero hindi na ngayon. Kailangan daw na walang matirang aswang, maski isa, at silang dalawa naman ang naglaban. Sa gitna ng kanilang laban ay ibinunyag din ni Aling Perlita na nauna ng tinraidor ni Mang Tasyo ang mga tao dahil nakipagsawbatan siya sa mga aswang kapalit ng malaking halaga. Problemado na kasi sa pambibiktima noon ang mga aswang dahil marami ng panlaban sa kanila ang mga tao. Sinamantala ayon ni Mang Tasyo bilang albularyong may kaalaman ay naglagay siya ng mga insensong pampatulog sa bawat silong at harapan ng mga bahay bandang hating gabi nang sa gayon ay maging mahimbing ang tulog ng mga tao at malaya silang maatake ng mga aswang. Matapos iyon ay tinanggap ng albularyo ang kanyang gantimpala mula sa mga aswang. Ang pagkamatay ng maraming tao ang naging dahilan naman ng pagsilakbo ng damdamin ng mga natira kabilang ang mga manunugis na pinamumunuan ni Valerio. Kaya nagplano sila ng pagganti sa mga aswang. Ang plano ng grupo ay pinarating ni Mang Tasyo kay Aling Perlita na nakita naman ang pagkakataong yon bilang oportunidad para makapaghiganti sa kanyang mga kalahi na ikinaubos ng mga aswang sa baryo. Nanlumo si Valerio sa natuklasan, kung ganun ay hindi lang pala mga aswang ang dahilan ng kamatayan ng kanyang pamilya, kundi si Mang Tasyo mismo ang punot dulo. Si Jasmine naman ay hindi makapaniwala na magagawa ni Aling Perlita ang pagtataksil na iyon sa kanilang lahi. Sa galit ng dalawa ay ibinuhos nila ang natitira pa nilang lakas para sila mismo ang tumapos sa dalawang taksil. Si Jasmine ang nakapatay kay Mang Tasyo, tinukot niya ang puso, at si Valerio naman ang nakapatay kay Aling Perlita, tinarakan niya ng punyal sa dibdib. Nang hinang napaluhod na lang si Jasmine. Kung hindi sa mga taksil na yon ay wala sanang maraming buhay na nagbuwis sa panig ng mga tao at mga aswang para lang sa mga sarili nilang kapakanan. Wala nang aswang sa baryo, ngunit mananatili itong abandonado sa kagustuhan ni Jasmine. Ang sino mang magtatangkang pasukin ang lugar ay kanyang bibiktimahin. Ngunit isang araw ay may nakita siyang mga rosas na nakalagay sa basket. May kasamang sulat na nagsasabing, "Hayaan mo sanang mabisita kita at matulungan sa pagkukumpuni ng tahanan mo. At kung okay lang, gusto rin sana kitang maging kaibigan."
Mula iyon sa binatang manunugis ng mga aswang na si Valerio. Mukhang ang puso naman niya ang gusto nitong tughisin. Napangiti na lang siya at pumasok na sa loob ng bahay, bitbit ang basket ng rosas. Napangiti rin ng matamis mula sa pinagkukublihan niyang itaas ng puno si Valerio. Isang hindi inaasahang pag-ibig ang umusbong sa mga puso nila na hindi nila magagawang takasan at pagtaksilan dahil ito ay tunay at wagas.